mga ka-sweethearts and Kim Pao fans. Ayan, andito na naman ako magpapakita sa inyo. Ayan guys. So, mag-a-update tayo kay Kim Chu and Alexa Ilacan. Pero, mostly yung ano ko dito guys, update ko dito ay kay Kim Chu talaga. Ayan. Review lang natin guys, mga nakaraan about Kim Chu doon pagpunta niya sa Taiwan, kung saan ay umatin nga siya ng Content Asia Awards. Sad naman na hindi siya nagwagi. At least, tinawag siya ng superstars ng host doon. O diba? Ang sarap sa pakiramdam na tatawagin kang, oh, Kim Chiu, superstars. Tapos, nagiging presenter din siya doon. Doon sa mga nag-award na siya yung nagbibigay doon ng trophy. Diba? Ang kagandahan doon guys kasi, di ba nung tinawag si Kim, nagpakilala siya na siya si Kim Chu from ABS-CBN, o di ba? Proud na proud siya sa ABS-CBN. Andoon yung kaba, kahit sino naman guys, kinakabahan talaga. Kasi nga di ba, unang-una inaamin talaga ni Kim na kabado siya. That time na nag-impake siya, sinasabi talaga niya na tutuloy pa ba o hindi kasi nandoon yung kaba talaga niya. So, ayan, di talaga maiwasan yan guys na magkakaroon ng ganun, lalo na yung first time mo. As in, napanood ko talaga sa live, andoon yung kaba ni Kim. Alam mo yung tipong tinawag siya ng host, oh, Kim Chu, superstars. Diba, sarap sa pakiramdam. Tapos yung ngiti ni Kim, napakaganda. And then, ang kagandahan doon, nagpakilala si Kim na I'm Kim Chu from ABS-CBN. Wow. At least, andoon yung present ni Kim. Tinawag siyang superstar. Di man siya nanalo. Pero dito sa atin, winner. Kaya congratulations pa rin Kim. Sa mga nagbabash kay Kim, ito ha, sa mga katotohanan lang, yung mga nagbabash, alam namin kung sino-sino yung mga iyon. Hindi biro yung mag-attend doon sa Content Asia Awards. Kumbaga, ayon nga kay Paulo, yung pagiging nominado, winner na tayo doon. Kasi hindi biro yung magiging nominado ka doon sa linlang, sa series nila. 'Di ba? Napakalaking bagay, isang achievement 'yun para sa kanila 'yun. Na being nominado ayon kay Paulo, winner na 'yun para sa atin, win or lose man. Ang sarap sa pakiramdam na mayroong isang taong nagbigay suporta. Isa na yung kaya proud kami sa iyo, Kencho. And then, gusto ko lang din po balikan. Minsan, minsan nakakainis na rin ano, kasi may mga time talaga na hindi maiwasan yung nagbabash. Porkit ba hindi nanalo? Porkit ba walang nakuhang award? May mga nagsasabi na nagiging kulilat, may mga nagsasabi na kesyo nandoon yung kaba, nandoon yung... So, ayan guys. Minsan, minsan masasabi mo talaga, maraming nagbabash kay Kim ha, in fairness naman. Huwag naman sanang magating sa punto na porkit hindi nanalo, sasabihin pa naman nila na kulilat, kung ano-ano pa, di ba? Nakaka-stress. At saka guys, late na lang nalaman din, may isang video doon na siguro na outbalance si Kim dahil doon sa isang organizer at yung cameraman doon na sinasabi, okay, atras, then aabanti na naman. So, na-outbalance si Kim doon. Kita ko talaga sa video na parang naapakan niya, natisod siya, naapakan niya yung gown kasi syempre mahaba. Ang ganda ng gown niya. Tapos, doon sa isang video pa na basta ang daming nainis kasi sa organizer talaga yon. Kumbaga, andun yung hindi sila ano na yung sa isang organizer dapat kumbaga alam dapat nila kung ano yung gagawin, saan sila dapat pupwesto, dapat kumbaga nakaano sila, yung mayroon silang briefing kumbaga. So, ayan, kaya na-outbalance siya doon. Pero okay lang kasi ang kagandahan doon, nung natisod si Kim, tumayo siya kaagad, nakangiti pa, di ba? Ang ganda na smile niya. So, ayan lang guys, yung aking update. Yun lang yung aking update guys. Sobrang nakaka-proud lang talaga na may isang Paulo Avellino nominated. Proud na yan sa atin. Kumbaga, malaking karangalan na manalo tayo doon kahit nominated pa lang. Binitawan niya ni Paulo Avellino ha. Very supportive siya kay Kim Jo sa kanyang babe.
O, di ba? Then, isa pang update guys, I think September 25, ayan, sa Seoul, Korea, South Korea, pupunta si Kim sa September 25 kasi nga tatanggap siya ng awards. SDA. Nga doon si Belle, and then si Catherine, tapos si Kim Jo. Ayan. Guys, sigurado may magla-live yan. Siguro nga, dahil 25 yung i-receive nila yung award sa Seoul, South Korea, SDA, sa 25, malamang 23, aalis na yan si Kim. Kasi nga, usually ginagawa ni Kim kapag kayong pupunta sa ibang bansa. Before the event, nagja-jogging muna yan eh. Yun talaga yung pinaka-routine. In fairness naman guys, gusto ko lang din i-update. Gusto ko lang din i-update yung pagiging habit na nila, lalo na si Pau. Yun. Yung daily routine nila na workout nila, gym, tapos jogging. Ayan, yun talaga pinaka-daily routine nila. At mayroon pa ako isang nakita, super nakakakilig. O nga pala, FYI guys, ngayon 12, bukas, September 12. So, ayan, pupunta siya sa Binibining Moncayo, o Moncayo ngayon. Ayon doon sa isang netizens na nagsasabi, ang Moncayo ay nasa Mindanao. I think Cagayan, Davao de Oro or Davao Oriental. Basta something Davao yun. So, ayan guys, bukas yun, September 12. Kaya, ready na. May isa pang video akong nakita guys, nakakakilig talaga. Hindi ko lang sure kung kaninong ice bath yun. Kasi, same ng background ni kay Paolo and Kim. Alam naman natin na mayroon din yan si Kim, syempre mas nauuna yan. Mayroon din kay Pao. So, di ko lang sure kung kanino, kung kanino talaga ayon. Kasi, pareho sila ng background ha. Ito ay super kilig lang talaga sa kanila. Kasi syempre, tuwang-tuwa din yung ibang mga fans na may mga ganun, di ba? So, yan guys, yung aking update kay Kim and Paulo. So, bukas kay Paulo may ganap siya sa Davao sa September 25 sa Seoul, South Korea. Pupunta si Kim para tatanggapin yung kanyang SDA Awards. And then, ayan, binabalikan ko lang yung mga previews na nangyayari doon sa Taiwan sa Content Asia Awards na kung saan hindi siya nanalo. Pero para sa atin, winner pa rin siya. Kaya congrats, Kimi. And then, sa Showtime, lagi siya nandoon. Syempre naman, ASAP, Showtime. Ayan. So, ayan lang guys yung aking update about kay Kim Cho and Paul Avila.